Mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Sa Radyo Pilipinas, impunto alas 8 saga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kakaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ngayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Martes kitang adlaw, Hunyo 17 tuig 2025. Ako ang inyo tagbalita. Sinel Baklay kagkaron sa aton nga mga pangulong dinalan. Mga bulutuan bukas pa sa pagbaton sa mga enrollees para sa school year 2025-2026. Listing activity ginpatigayon sa pila ka bulutuan sa syudad sa Iloilo bilang kampanya kontra dengue. Pagbukas ang klase sa syudad sa Iloilo nangin generally peaceful suno sa ICPO. Pagpatuman sa benting bigas meron na sa Iloilo City, dako ang bulig sa NFA kag minimum wage workers suno sa NFA Iloilo branch head. Mga job hire kag contract of service employees sang City Hall mahimo na maka-avail sang health services sang PhilHealth. Project Liso sang Iloilo umpisahan subong nga tigululan. Omelec ginkilala ang PRO6 na nanging kontribusyon sa matawhay nga midterm election sa rehiyon. Shared service facility para pasanyugon ng industriya sang kawayan sa Maasin ginlunsar sang DTI Iloilo. Mga kaso sa dengue sa probinsya sang Aklan naglabot na sa 446. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:03 sa aga kagkaron sa detalye sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga bulutuan bukas pa sa pagbaton sa mga late enrollees para sa school year 2025-2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sa balita ni Marian Grace Ereñeta. Bukas pa sa pagbaton sang enrollees sa mga pampubliko nga bulutuan para sa school year 2025 to 2026. Ini ang pahayag sa Department of Education Western Visayas. Kanalupang doon nga may pila pa ka bulutuan nga wala pa nakalabot sa ila target enrolled learners para sa panibagong nga school year bangon may ara pa sang wala nakapa-enroll. Paghaylo ni Edwin Namo, head sang School Affairs sang Andres Bonifacio Integrated School nga nahamtang sa Ledesma Street sa syudad sang Iloilo sa mga ginikanan nga talon ang mga requirements sang kabataan sa bulutuan kang magpa-enroll na bangon nag-umpisa na ang klase. Samtang impaigman ni Namo nga magapatuman sa gihapon ang bulutuan sang shifting of classes kung sa diin ang classes ang kindergarten to grade 3 kag grades 9 to 10 mag-uumpisa sa alas 6 sa aga to 12 sa udto kag ang klase naman sang grades 4 to 6 kag 7 to 8 mag-uumpisa sa alas 12 sa udto to 5:30 sa hapon pangun sa kakulang sang hulot klasihan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Patigayon sa pila ka bulutuan sa syudad sang Iloilo bilang kampanya kontra dengue. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Detalye sang balita. Nagkandak sa misting activities ang Iloilo City Government sa pila ka bulutuan sa syudad sang Iloilo sa damaglan sa pagpanguna sa Iloilo City School Board. Lakip sa kinpidalom sa misting ang Luis Mirasol Memorial School, Mandoria National High School, at Bunta Tala, Tagbak Elementary School. Ginpahanomdong ni Iloilo City Mayor Joel Treña sa mga pumuluyo nga magbuylog sa pagpanglimpyo kabayan sa kampanya patok sa dengue kag iban pa nga mga balatian. As of June 15, nakabalag sa 227 na ka-dengue cases sa syudad. Sa di isa ang active case, isa ang napatay kag mayara sa 225 ang naka-recover. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baklay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Nangin generally peaceful ang pagbukas ng klase sa siyudad sa Iloilo, Santo, sa records ang Iloilo City Police Office. Kay Police Major Sheila May Sangrines nagpamabas ang ICPO, wala sa may na-record ng mga major untoward incidents sa pila ka mga school zone sa siyudad sa Iloilo. Yaraman ang presensya sa City Tactical Operations Center nga naga-monitor sang order kag safety sa nagkalain-lain ng mga bulutuan halin sa nagsugod ng flag raising ceremonies, pagdulong sa mga estudyante kag bisan pa sa presensya sa mga kapulisan sa public ag private schools. Ginpanginbulahan naman Iloilo City Police Office City Director Police Colonel Kim Ligada ang tanan nga unit sang kapulisan nga nagbantay agon mapabilin ang malinong kag matawhay nga pagbukas sang klase. Subong man iyagin pasalamatan ang kooperasyon sa mga stakeholders, school administrators, barangay officials, mga ginikanan kag bilog nga komunidad. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga balita, pagpatuman sang benteng bigas meron na sa siyudad sang Iloilo. Dako ang bulig sa NFA kag minimum wage workers sa NFA Iloilo branch. Sa detalye sang balita, nangin dako nga bulig para sa National Food Authority ang kag minimum wage worker sa siyudad sang Iloilo. Ang pagpatuman sang benting bigas meron na sa nga ginatanyag sa tig 20 pesos per kilo. Ini ang pahayag ni Dr. Glenda Paz, acting branch manager sa NFA Iloilo. Kasaliin gin pahayag sini nga bangod punuan ang bodega sang NFA 6 pinagi sa programa. Marilis na ang palay nga ginagaling kag mo ang ginhatag nga milled rice sa mga benepisyaryo. Ginlunsar sa Department of Labor and Employment 6 kaupod ang Department of Agriculture kag NFA sa Iloilo City ang benting bigas meron na nga makabenepisyo ang minimum wage workers. Sa idalom sa programa kada kwalipikado nga benepisyaryo sara nga makabakal sang 10 ka kilo nga bugas kag tag 20 pesos kada kilo nga presyo kada bulan. Target sang DOLE 6 na makabenepisyo ang 4,500 ka workers gikan sa 33 ka mga establishmento ngayara sa construction, manpower industry siga mga gintumod sa provincial tripartite councils kag HRNet. Bangod wala sang gahom nga direkta makabaligya ang NFA sang bugas, pahayag ni Dr. Paz nga mga minimum wage workers naga-coordinate sa ilatag sa kakumpanya kag ang mga kumpanya amo ang maga-coordinate sa DOLE sa alokasyon sang bugas. Radyo Pilipinas News. Mga job hire kag contract of service employees sa Iloilo City Hall ang mahimo na nga maka-avail sang health services sa idalom sang universal health care sang PhilHealth. Sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas Marinalago na napirmahan sa memorandum of agreement ang Iloilo City Government at PhilHealth para sa group enrollment sa mga job hire at contract of service na maka-avail sa healthcare services. Kintauna ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas, PhilHealth Acting Regional Vice President Lazaro Tapsing, City Administrator Mel Sopan, PhilHealth Field Operations Division Chief Johnny Sabusap, ang signing ng giniwat sa Iloilo City Hall. Paagi sini makabenepisyo sa libre nga konsulta, bulong kag hospital. Ang ginabanta, masobra 4,000 ka mga job hire at contract of services employees pati na ang ilang mga dependents. Ang siyudad sa Iloilo naman ang tingog magarimit sa PhilHealth premiums sa mga benepisyaryo sa group enrollment kada bulan sa PhilHealth. Ginpahayag ni Mayor Jerry Treñas na napugid ang mabulig sini agad maproteksyonan ang ikayong lawas sa mga empleyado kag ilang pamilya. Painepektibo ang benepisyo sa mabot nga bulan sang Hulyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ginebra Clay, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Maghahatag ang lokal nga panguluhan sang Iloilo sang seedlings, baylo ang bisan ano nga fruit bearing, native flowering kag forestry seeds paagi sa project LISO o kon locally intensified seedlings collection 1 for Tanom Iloilo. Magpaghanda ini sa panahon sang tigululan kag ginaagda ang tanan nga magpakigbayan sa programa sang probinsya nga Tanom Iloilo. Ang pagtanom sang kahoy kag mag-amot nga mangin berde ang Iloilo. Ang Project LISO na human para sa nahamtang ang pagbago sa pamatasan sang kada Ilonggo sa padayon nga produksyon sa native kag endemic nga mga kahoy. Pwede maka-request ka makakuha sang seedling sa provincial nurseries baylo ang anuman nga LISO sang fruit-bearing trees kag native trees. Mayara sang nursery sa Maasin.
Gimbal, Alimudyan, Kalinog, Dingle, kag Banwa sa Ngahoy. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Commission on Election, kilala ang Police Regional Office 6 sa nanging kontribusyon sa matauhay nga midterm election sa Rehiyon 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Always ang balita. Ginkilala sa Commission on Election o kung COMELEC ang dako nga bulig sa Police Regional Office 6 kagiban pa nga partner agency sa idalom sa Regional Joint Security Control Center para sa nanging mataway kag maninong nga midterm election sa bilog nga Western Visayas. Isa ka plaque of recognition na ginatag sang COMELEC kay Police Brigadier General Jack Wangki, PRO6 Regional Director sa giniwat nga post-election assessment kag exit conference and awarding ceremony sa naligad nga semana ginbato naman ni Police Brigadier General Alexander Mariano, Deputy Regional Director for Administration. Ginpasalamatan ni Attorney Will Arsenio, Assistant Regional Director sang COMELEC Region 6, ang kolaborasyon sang tanan nga ahensya nga kabulig sang COMELEC agod mapabilin ang maninong kag matawhay nga piniliay. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magbasa, magpapasok pa sa La Carlota. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Hindi lang mga hulot kasihan ang ginpreparar sa Department of Education sa La Carlota City para sa liwag na pabukas ang klase sa Lunes, Hunyo 16. Takipman sa mga ginhata sa Schools Division Office ang La Carlota City ang mga estudyante na nabulayan sa pagbasa kung naghina na ang reading capacity. Sino kay Dr. Ermi Miranda, Schools Division Superintendent ng SDO La Carlota City, magluwas sa pagpangkayo kag pagpamintas ang kagamitan lagibman sa mga gintutukan anti sa abre klase ang reading session sa COVID-200 estudyante nga natumod nga may problema sa pagbasa pinagi sa Comprehensive Rapid Literacy Assessment o CONSERLA. Bilang solusyon, silang ginpaidalom sa reading session sang tinalikdan nga bakasyon. Ang problema sa pagbasa, ginangot ni Dr. Miranda sa pagkawili sa mga kabataan sa gadget kag social media kag nadugangan pa sang paglimita sang face-to-face classes bangod sang mga kalamidad kag pandemya. Nagalaw mang dapat La Carlota nga kasunod sa ginhiwat na programa mangin independent readers ng mga estudyante sa ila pagbalik eskwela. Ang reading intervention kabahin man sa pagsabat sa Parawagod Education Secretary Sonny Angara nga siguraduhon nga wala sang bata nga mulihi sa pagbasa kag pag-intiende. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpadayon ang paghinay sang headline inflation o kung paghulag sang presyo sa mga produkto kag serbisyo sa Western Visayas sang bulan sang Mayo. Sandig sa report sang Philippine Statistics Authority Western Visayas, nagdangat lang sa 1.5% ang inflation rate sa rehiyon sang Mayo tuig 2025 mas manubo sa 1.8% nga nabalhag sang Abril 2025 pati na ang 4.3% nga na-record sang Mayo 2024. Ang pagnubo sang headline inflation ang resulta sang mas mahinay nga tuigan nga pagsaka sa hit o kon sa index sang food and non-alcoholic beverages kag transport. Samtang nakitaan man sa pagsaka ang index sang alcoholic beverages, tobacco, housing, water, electricity, gas, kag iban pang fuels, furnishings, household equipment and routine, household maintenance, health information and communication, recreation, sport and culture, kag personal care and miscellaneous goods and services. Wala naman sa may nakita nga pagbago sa index ng clothing and footwear, education services, restaurants, and accommodation services, kag financial services. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Shared service agency para masanyugon ang industriya sang kawayan sa maasin ilunsar sa DTI Iloilo subong ang bulan sang Hunyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Pinunsar sa mga Hulyo sa Department of Trade and Industry Iloilo ang shared service facility nga tuyo nga pasaligon ang industriya sa kawayan sa Barosang Maasin. Katuwa ang Maasin Municipal Government kin-deliver na sining karon lang sa DTI Iloilo ang pulo ka specialized bamboo processing machine na ginalakipan sa electric portable pole cutters, bamboo splitter, bench drills, air compressor nga may spray gun, portable belt sander, meter saw, kag steel working table na kompleto sa aksesorya kag kagamitan. Ang mga bagong kagamitan ang ginauman na magaresulta sa mas matahom kag mas mataas nga produksyon, dugang nga trabaho kag lokal nga kauswagan. Ang parwa sa Maasin, kinakabig bilang bamboo capital sa Pilipinas, kilala sa nunay tuhay nga produkto nga human sa kawayan, kaangay sang bahay kubo, basket, cup,
mga dekorasyon kag iban pa kagamitan sa sulod sa puloy-an. Ang ilang mga produkto ang ginbida sa performance ng Tultugan Festival nga ginhingadan kampiyon sa Festival Performance Competition sa Parada ng Kalayaan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nadalat sa 446 ang kaso ng dengue sa probinsya sa Aklan, humalin sang Enero, tubtob unang simana sang Hunyo. Subong tuig, pinakamataas nga kaso ng dengue na balhag sa Banwa sang Ibahay, nga mayara sang 120 ka kaso. Sa Banwa sa Malay, 68, sa Nabas Aklan may 48, kag sa Kalibo may 46. Ang barangay Batuan kag Aquino sa Ibahay kag Katiklan, kag Manok-Manok sa Malay naman, ang mayara na sang clustering sang dengue cases. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dahil ang mga Farmers Association kag individual farmers sa riyon nga ibaligya diretso ang palay sa National Food Authority Region 6 sa Bailo nga paagihon pa ini sa traders. Ginpahayag na Dr. Glenda Paz, acting branch manager sa NFA Iloilo sa usapang agrikultura nga ginabakal sa NFA ang palay sa competitive nga presyo. Kada simana may ginahiwat nga monitoring NFA para mapasiguro nga ang presyo sa pagbakal sang palay ang hindi man mapierde ang individual kag ang mga Farmers Association o kon kooperatiba. Karon nga simana ang presyo sang clean kag dry palay yara sa 24 pesos kag ang wet palay naman yara sa 18 pesos. Isa sa nakita nga epekto sa pagbaligya sa NFA sang palay amo ang pagpasiguro nga may buffer stock ang rehiyon nga dako ang bulig ilabi na sa tion sang kalamidad o kon emerhensya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Wala sa dapat na ikakulba ang publiko sa rice buffer stock sang National Food Authority Region 6 labi na sa tion sang kalamidad. Ini ang pahayag ni Dr. Glenda Paz, acting branch manager sang NFA Iloilo. Sa usapang agrikultura, pahayag ni Dr. Paz nga may ara sang 16 ka buffer stock ang NFA 6 kag may ara sang 16 ka warehouses sa bilog nga rehiyon nga pwede kuhaan sang bugas sa tion sang kalamidad. Samtang, ginpasalig man ni Dr. Paz nga wala man sang dapat kabalakan sa sabor sang bugas ang publiko bangod ginpasiguro sang NFA 6 nga magapabilin nga yara sa maayo ang kondisyon kag makaon ang bugas. So pa kay Dr. Paz nga adlaw-adlaw gina-check sang quality assurance officer ang bugas kag ang bugas nga na-store sa 3 ka bulan ang ginapaidalom sa laboratory analysis antes ini dalon sa field. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang bigay na madakpan sa San Dionisio Municipal Police Station ang top 4 most wanted person sa probinsya sang Iloilo sa barangay Batuan, San Dionisio, Iloilo. Sa impormasyon na ginpalabot sa mga pumuluyo na tigayon nga madakpan si alias Bert, 21 anyos, kag residente sang nahinambitan nga lugar. Si alias Bert ang nagapangatubang sang kaso nga rape by carnal knowledge under Article 266-A, Paragraph 1 of the Revised Penal Code as amended by Republic Act 8353 in relation to Republic Act 7610. Suno kay Colonel Roland Bulalakaw, officer in charge ng Iloilo Police Provincial Office, dako nga bulig ang suporta sa pumuluyo nga nagresulta sa pagkaaresto sang wanted person. Ginpasiguro ni Bulalakaw nga magapadayon ng kapulisan sa pagtrabaho agud maaresto ang mga wanted persons nga nagapanago sa layo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dapat sa Bacolod City Drug Enforcement Unit ang high-value target individual sa ginpatigayon nga bypass operation sa Purok 1 CC Magsungay, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Ang suspect ginpilala kay alias Michael, residente sa Barangay 2, Bacolod City. Na-recover sa operasyon ang 170 gramos sa suspected shabu nga nagabalor 1.1 million pesos. Kaso nga paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginapangatubang sang suspect. Ang masangkad nga anti-drug operation sa Bacolod City Police Office kabayan sang commitment sang kapulisan nga papason ang problema sa illegal nga droga sa Bacolod City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagiwat sang groundbreaking ceremony ang kapit-bisig laban sa kahirapan comprehensive and integrated delivery of social services program sa pagkongkreto sang Tambubuhan Tibwason Road project sa Barangay Maabay, Sibunag, Guimaras. Ang aktibidad ang nagamarka sa pag-umpisa sang road concreting project na may kalabaon na 385 meters balor 4.2 million pesos. Inalauman nga makabenepisyo sa sub-project ang 106 ka panimalay sa Barangay Maabay, pahayag pa sang Kalahi Seeds na ang proyekto hindi lang makabenepisyo sa nasambit nga barangay, kung hindi sa tanan nga mga residente sang Sibunag, bangod nagaserve man ini nga alagyan padulong sa municipal cemetery.
Ang proyekto ang isa sa 3 ka mga road croqueting initiatives nga ginpasangkad sa idalom sa 10 million pesos nga grant halin sa Kalahi SIDS, kapangyarihan at kaunlaran sa Barangay Community Driven Development Cycle. Lakip ang dugang at 2.5 million pesos nga pondo halin sa municipal local government units sang Sibuna. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iwas sa gift-giving activity ang Provincial Youth Development Office sa probinsya sang Antique para sa mga estudyante nga indigenous people sa Banwa sang Tobias Fournier. Ang mga kabataan nga IPs nagbaton sang school supplies, mga hygiene kits paagi sa programa sang PYDO Antique nga Back to School Love Giving Activity. Mayaraman sang feeding program kag pahampang sa mga kabataan kag ila mga ginikanan. Nagpasalamat si Punong Barangay Jem Encarnacion sa pagpasadya sang ila mga kabataan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bahin sa mga bubuluto kag faculty sang STI West Negros University sa Tourism Talks ng Department of Tourism. Ang aktibidad ginpangunahan mismo ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco. Katuyuan sini nga ipakita sa mga pamatanon nga ang tourism degree hindi lang karir, isa man ka calling agud itibong ang kultura kag mingin positibo sa pagbag-o sa komunidad. Ginbida man sa tourism chief ang mga nalabot sa idalom sa Marcos administration lakip na ang record high international visitor revenues. Mas malawig nga tourist stays, mataas nga tourist spending, ug ang pagsako sa domestic travel. Ginpatpat ni Frasco ang papel sa turismo sa paghatag sang trabaho, pagpaumwad sang komunidad kag pagbulig sa ekonomiya sang pungsod. Nagalao naman ang DOT nga madala pa sa madamo ka lugar ang tourism talk. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lagi niyo nabatian ang detalye sa mga nagapangunang nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sang Martes, June 17, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow and like sa aton nga Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Salamat sa aton sining mga Facebook Live viewers. Sir Bernard Mondana, good morning sa imo kag kay Sir Sherwin Marcuia nga nagaupod sa aton sining nga pagpangalagad. Ako na gid lamang inyo alagad, ang inyo tagbalita kada aga Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.